Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid at sa aming mga tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng mundo naroroon. At sa atin pong nakaraang topic ng Revelation series ay tinalakay po natin ang kahulugan ng ikalawang kamatayan o yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy na Gehena. Nalaman natin sa Biblia na ang apoy pala ng impyerno ay hindi eternal na nagliliyab. Tulad po ng apoy ng Sodoma at Gomora na kahit ang tawag ng Biblia mga apoy na walang hanggan, huminto pa rin yung apoy na sumunog sa Sodoma at Gomora. Sa katunayan, hindi na nga ito nagliliyab ngayon sa ating panahon, di ba? Hindi naman pag pumunta kayo doon sa Middle East, may nagliliyab pang city doon. Wala na. So meaning, ang apoy ng Sodoma at Gomora ay bagaman tinawag na apoy na walang hanggan or everlasting fire, huminto pa rin talaga. Likewise, ganun din po ang mangyayari sa apoy ng impyerno sa katapusan ng mundo. Hindi po ito eternal na nagliliyab. Mananatiling lang itong nagliliyab hanggang sa totally ma-annihilate na lahat ng mga kaaway ng Diyos, both mga masasamang tao at mga masasamang espiritu. At wala pa po ang impyerno sa ngayon. Wala pa rin kaluluwa na sinusunog doon. Wala pa po ngayon yon. Lahat po ay sabay-sabay na parurusahan after ng 1,000 years na paghahari ng mga maliligtas. So doon pa lang, after the 1,000 years millennial reign, doon pa lang susunugin sa apoy yung mga masasama. So kung gusto po ninyong balikan yung ating naging discussion about dyan sa dagat-dagatang apoy, you can check our episode 42. Nasa itaas po ang link. Kung matatandaan po ninyo, mayroon tayong tanong before na kung makikita ba ng mga naligtas ang pagpaparusa ng Diyos doon sa mga hindi naligtas? Bawal, ako, maligtas. Makikita ko ba na sinusunog yung mga tao sa impyerno? Makikita ko ba doon yung aking mga kamag-anak na hindi naligtas? Yes, makikita po nila yon. Ipapakita ng Diyos sa kanila ang ganap na katapusan ng mga masasama. Well, hindi magandang panoorin kung tutuusin, pero maiintindihan po kasi ng mga maliligtas kung bakit naging ganoon kalupit ang parusang iginawad sa kanila ng Diyos. In fact, sila mismo nakita nila kung gaano kabigat ang atraso ng mga taong ito sa Diyos, na kahit sila sumang-ayon na dapat ngang mamatay sa ganitong paraan itong mga masasamang ito. Remember, the second death or the fire of hell is not just the judgment of God. It is their own judgment. Yun din ang naging hatol ng mga naligtas sa mga hindi naligtas when they judge the wicked during the 1,000 years millennial reign. Ang hatol ng impyerno ay hindi lamang hatol ng Diyos sa mga masasama. Ito rin ang desisyon o hatol ng mga naligtas nang pag-aralan nila ang buhay ng mga masasamang ito during the 1,000 years judgment. So you can check that in our episode 39. Nasa description box po ang link. Pero kahit na ipapakita ng Diyos itong kagimbal-gimbal na sasapitin ng mga masasama, may pangako ang Diyos na lahat ng mga ito, lahat ng mga bagay na kanilang nakita ay makakalimutan lahat yan. Yung kanilang mga kamag-anak na hindi naligtas at pinarusahan sa impyerno, mabubura lahat yan sa isip ng mga maliligtas once na binago na ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po sa propesiya ni Isaias, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man.
So kung ikaw ay naligtas at hindi mo napigilang mapaiyak nang makita mo ang sinapit ng kamag-anak mo sa impyerno, ang sabi ng Biblia, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Wala na. Totally buburahin ng Diyos sa isip mo kung ikaw ay maliligtas ang lahat ng mga bagay na nasaksihan mo, lahat ng mga bagay na nangyari sa nakaraan. Hindi mo na ito hindi na ito babalik sa iyong alaala. So ang tanong, ano ba itong bagong langit at bagong lupa? Well, pag sinabing bagong langit at bagong lupa, bago talaga yon. Hindi po yun itong lupang ito. Sabi kasi nung iba, lalo na ng mga saksi ni Jehovah, no? Ito rin daw yon, itong mundong ito. Ito daw yung bagong langit at bagong lupa. Ano namang klaseng paniniwala yon? Bagong langit at bagong lupa nga, tapos ito rin pala yun? Is that logical? Siyempre hindi, mali yun. Bakit? Kasi ang sabi ng apostol na si Pedro, dito sa ikalawang Pedro 3:10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ano sabi? Ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa original na Biblia, yung salitang mapupugnaw o masusunog, yan po ay katakiyo. Katakiyo, isang salitang Grego nang ibig sabihin ay consume wholly, burned up utterly. Walang matitira, ibig sabihin nun. Consume, ubos. So paano mo sasabihin ngayon na ito rin yun? Diba? Ubos nga daw walang matitira. So kapag na-consume na itong mundo na ito, ganin din yung langit na nakikita mo ngayon dahil lahat yan makukonsume. Ano yan? Katakiyo, makukonsume ng buo. Mawawala na yan. Mawawala na. At ang Diyos gagawa ng isang bagong langit at bagong lupa. At ang sabi, ang mga dating bagay ay naparam na. So kasama tong lupang kinatatayuan mo ngayon, mapaparam ito, maglalaho ito. Yun ang sabi sa Biblia. Tapos, pag ang Diyos nakagawa na ng bagong langit at ng bagong lupa, ano sabi ng Biblia? Revelation 21 verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. So, doon sa bagong earth na nilikha ng Diyos, bababa doon ang bayang banal. Yung New Jerusalem. Remember, nabanggit natin sa ating nakarang episode, habang sinusunog ng Diyos itong lupang ito, ang New Jerusalem po is nakaangat sa kalawakan. Kasi bumaba siya, tapos nung sinunog ng Diyos yung lupa, nakaangat siya nun. Nakaangat siya habang sinusunog ng impyerno itong lupang ito. At pinagmamasdan ng mga naligtas mula dun sa city, tinitignan nila yung mundo habang sinusunog. So once na nilikha na ng Diyos yung bagong lupa, yung new earth, bababa po doon yung bagong Jerusalem. Ito, pakinggan ninyo sa Revelations 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na, at ang dagat ay wala na, o wala na daw dagat. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So itong New Jerusalem galing sa langit ito, hindi ito nilikha ng tao tulad ng ipinagawa ni Kibuloy sa Davao. Yung bagong Jerusalem ni Kibuloy, gawa ng tao yun galing sa dugot pawis ng mga taong sinamantala niya yung ipinangpagawa doon. At doon sa New Jerusalem niya, walang hayop doon. Pero dito sa bagong Jerusalem ng Diyos, may mga hayop dyan. Mamaya tatalakayin natin yan or next topic, At dahil New Jerusalem nga ito,
Hindi ito yung Jerusalem na nasa Israel ngayon, gaya nung paniniwala ng mga evangelical. Kasi yung Jerusalem na nandun sa Israel ngayon, wawasakin din yun eh. Sisirain din yun eh. Kaya nga New Jerusalem ang tawag eh. Tapos sasabihin mo, yung New Jerusalem is yung nandun sa Israel. Mali, maling turo. So, pagbaba ng bagong Jerusalem dito sa bagong earth, ito po ang magsisilbing sentro or capital city ng buong mundo. So, ang sabi sa Biblia, siya'y bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan at nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Meaning, napakaganda nito mga kapatid. Tulad ikasya sa babaeng nagagayakan ng husto sa kanyang asawa. Parang babaeng ikakasal. Alam nyo naman yung babaeng ikakasal, di ba? Kung todo ayos nun. Dapat siya ang pinakamaganda sa araw ng kanyang kasal. So, ganun din itong bagong Jerusalem. Napakaganda nito mga kapatid. Hindi sapat ang imahinasyon ng mga tao ngayon para ilarawan kung gaano kaganda itong Holy City. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:9, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa isip ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So yung inihanda ng Diyos na yan, unimaginable yan. Hindi mo mai-imagine kung gaano kaganda yan. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig. You don't have any idea how beautiful is the New Jerusalem. Ito po yung sinasabing Bride of Christ, mga kapatid. Hindi po yung Bride of Christ na napapanood ninyo sa YouTube kasi mali turo nun eh. Hindi yun. Yung tunay na Bride of Christ, yun po ay tabernakulo ng Diyos. Hindi po yun programa sa YouTube. At pag sinabing tabernakulo, this is a physical place. Bahay ng Diyos na bumababang galing sa langit ang ibig sabihin ng tabernakulo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na tumira kasama ng kanyang mga iniligtas. Imagine, ibababa ng Diyos yung kanyang trono galing dun sa kataas-taasan papunta dito sa bagong langit at bagong lupa na nilikha niya. At dito siya titira sa piling ng mga taong naligtas diyan sa bagong earth. Ganyan kamahal ng Diyos itong mga iniligtas niya. Talagang dadalhin pa talaga niya yung trono from the most high papunta nga dito sa lupang lilikhain niya. Sabi ng Biblia masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Nakita nyo yan? Hindi ka na mahihirapang makita ang Diyos dahil titira mismo sa kalagitnaan ninyo ang Diyos. Magkakaroon ka ng direct access sa Kanya. Hindi mo na kailangang manalangin o tumingala sa langit o pumikit ka. Anytime, pwede kang magpunta sa harapan ng Kanyang trono kung gusto mo siyang makausap. Pupurihin mo siya ng harapan. Sasambahin mo siya ng harapan. At alam nyo, kung tuwing kailan ang congregational worship doon? Yes, merong congregational worship doon. Hindi mawawala yon. Lalo pat malapit na ang Diyos sa atin. Meron talagang congregational worship ang lahat ng mga maliligtas. At alam nyo, tuwing kailan yon? Isaiah 66:22. Sapagkat kung paanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Nakita nyo yan? Mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao. Hindi Hudyo lang hindi Israelita lang. Paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. O di meron pang sabat, di ba? Hindi nawawala ang sabat sa eksena kasi sagrado yan sa Diyos Sa bagong langit at sa bagong lupa, may sabat pa rin. You can enjoy the beauty of new earth and new heaven. You can enjoy and explore the New Jerusalem kasama ng mga anghel sa mga panahon na yon. Pero kapag sabat, sabi sa Biblia, lahat ng tao pupunta sa harap ng Panginoon and they will worship the Lord whole day. Nakita nyo mga kababayan? Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga nangangaral ngayon na nagsasabing inalis ang sabat. Wala sa Biblia yun. Mananatili ang sabat hanggang sa eternity.
So, let us explore the New Jerusalem. Lakbayin natin ang New Jerusalem batay sa sinasabing description ng Biblia. Gaano kaganda ang bagong Jerusalem ayon sa paglalarawan ng Biblia. Si Satanas kasi at yung mga hindi naligtas, makikita nilang itsura nito, pero hanggang labas lang sila. Hindi nila makikita yung loob, no? Hindi nila makikita yung ano lang, yung pader lang ang makikita nila. Kasi hindi naman nila napasok yan during the 1,000 years. Kaya ganun na lang yung pagtatangka ni Satanas na kubkubin ito. So, ano ang itsura ng New Jerusalem ayon sa ipinakita kay John the Revelator? And yung sana yung mga, kung meron tayong mga kababayan na members ni Kiboloy, ito pakinggan ninyo mga kababayan, yung mga followers ni Kiboloy, ito po ang itsura ng bagong Jerusalem. Hindi po yung nasa Davao. Pakinggan ninyo sa Revelation 21:9. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. O may mga gwardya na anghel. May ganyan ba sa Davao? O diba? Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. So, 12 ang entrance ng Holy City. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod at ang mga pinto at ganon din ang pader nito. Parisukat ang lungsod. Kung ano ang haba ay siyaring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod. 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat niya din ang pader, 260 talampakan ang taas ayon sa panukat na dala ng anghel. So ayun ang sabi, parisukat daw ang hugis nitong Holy City. So perfect shape siya. Hindi siya katulad ng mga mapa ngayon, 'di ba, yung mga hugis ng mga bansa sa mapa nila, hindi mo maintindihan kung anong hugis 'di ba? Pero ito parisukat talaga siya. Perfect siya kumbaga. At ang haba at ang luwang ng city ay 2,400 kilometers. So gaano kahaba 'yon? Mula Pilipinas hanggang Kuala Lumpur, ganun kahaba. At ganun din kaluwang ang bagong Jerusalem. So this is a very, very big city. Biruin mo, mula Maynila hanggang Kuala Lumpur, ganun siya kahaba, ganun din siya kaluwang. At kung nasa Amerika ka, kasing haba ito ng ilog ng Colorado sa US. 7 states sa Amerika ang dinadaanan ng ilog ng Colorado. So ganun, kalawak o kalaki ang bagong Jerusalem. Yung bang nasa Tamayong, yun nasa Davao. Hindi naman ganun, ilang kilometro lang ba yun? Diba? Ilang square meter lang yun. Malay ko, hindi naman ako interesadong malaman yun. At ang sabi, itong city na ito ay naka-enclose ng mataas na pader na ang sukat ay 216 feet. So, hindi siya ganung kataas kumpara sa mga matataas na building ngayon sa Makati. Itong 216 feet, kasing taas po ito ng SM Aura sa BGC kung nakarating na kayo. Pero mataas pa rin yun. Kasi yun ng pader ng Intramuros, natanggulan ng mga Kastila, lang yun 26 feet. Diba? 26 feet lang ang taas nun, pero hirap na silang pasukin. So, gano pa kaya yung 216 feet, diba? So, ganyan po kataas yung pader ng Holy City. At ang sabi dito sa Revelations 21:18, batong haspe ang pader, at ang lungsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal. Nahihiyasan ang lahat ng uri ng mahahalagang bato, ang saligan ng pader. Haspe ang una. Haspe, ibig sabihin yung jasper kung nakakita na kayo. Haspe ang una. Sapiro ang ikalawa. Sapphire.
Calcedonia ang ikatlo, yung Chalcedon. Esmeralda ang ikaapat, emerald po yun. Onis ang ikalima, Cornalia ang ikaanim, Crisolito ang ikapito, Berilo ang ikawalo, Topacio or Topaz ang ikasyam, Crisopraso ang ikasampu, Jacinto ang ikalabing-isa, so jacinth yun, at Amatista or Amethyst yung ikalabing-dalawa. Perlas ang 12 pinto, bawat isa yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. O, yan ba yung makikita nyo sa Tamayong? Hindi. Napakalayo nun. Grabe yung pagkakagawa ng tunay na Holy City. Hindi lang po ito gawa sa hollow block at sa semento, mga kababayan. Gawa yan sa pinaka-finest na mga bato sa mundo ngayon. Jasper, sapphire, chalcedon, jacinth, emerald, beryl, etc. etc. So, anong klaseng lungsod dito, mga kababayan? Biruin mo yung kalsada, ginto, diba? O tapos sabi dito sa Revelations 21:22, napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinaka-templo doon. Ayun wala daw templo doon sa Holy City. Ngayon kasi mga kababayan, may templo ngayon diyan sa langit. Diyan sa langit kung nasaan si Kristo, merong templo ngayon diyan. And diyan sa templo na yan na nasa langit, yung tinatawag nating templo ng bagong tipan o sanktuaryo ng bagong tipan, nandun po ngayon si Kristo at ginaganap yung kanyang ministry bilang pari ng iglesia o saserdote ng iglesia. So meron pang templo doon ngayon dahil nga si Kristo ay priest. Pero kapag natapos na yung ministry ni Jesus Christ bilang priest at siya ay maging hari na, syempre, iiwan na niya yung trabaho ng pagka-priest, iiwan niya na yung templo. So magiging irrelevant ngayon ang templo. So tama lang yung nakita ni Juan sa kanyang vision na wala na talagang templo kapag tapos ng 1,000 taon, pag natapos na yung ministry ni Jesus Christ. Wala ng templo, wala ng saserdote, wala ng priest. At ang Diyos at si Kristo mismo ang pinaka-templo, ang sabi dito. Sila ang magsisilbing pinaka-templo sa bagong Jerusalem. Na ibig sabihin, sa mismong harap ni Kristo at sa harap ng Ama, sa presence nila, sasamba tayong lahat doon kung tayo maliligtas. Kumbaga open field yung ating lugar na sambahan. Hindi tayo sa loob ng templo na may bubong, hindi po. At ang sabi dito sa Revelations 21:23, hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, sapagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. So eto ngayon, may nagtanong sa akin, kung totoo ika na may sabat sa bagong langit at sa bagong lupa, paanong mangyayari yun? Wala namang araw at buwan na doon. Paano pa magkakaroon ng 24 hours na araw o na day doon? Problema ba yun, mga kapatid? Nung likhain nga ng Diyos ang unang araw hanggang ikalawang araw ng creation, wala namang araw at buwan, di ba? O, basahin ninyo Biblia sa Genesis. During the first day, the second day, until the third day of creation, wala namang araw at buwan. But God was able to create a day, a 24-hour day. Di ba? Merong first day, merong second day, merong third day. Yung araw at buwan, nilalang yon on the fourth day of creation. So, meaning, posible sa Diyos na i-identify ang isang buong araw kahit wala yung sun at saka moon. At hindi mo na problema yon, bahala na ang Diyos doon. Ang problemahin mo kung paano ka ba makakarating doon o paano ka maliligtas. Pag naligtas ka, sabi ng Diyos, sasamba ang lahat ng mga tao sa harap niya mula sa isang sabat hanggang sa panibago. So bahala na ang Diyos kung paano niya isi-set up ang isang araw doon, di ba? Ituturo din naman sa atin yun kung maliligtas tayo. Sasabihin din sa atin kung gaano kahaba ang araw sa langit o sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya wag na nating problemahin yun, mga kababayan. At ang sabi dito sa Revelations 21:25, mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at bingal ng mga bansa. Ayun So sa labas ng New Jerusalem, meron pa ring mga bansa. Hindi pala lahat ng maliligtas doon nakatira sa city. Mayroon pa ring mga nakatira sa iba't ibang mga bansa. Siguro gagawaan Diyos ng iba't ibang mga bansa, So pupunta sila sa Holy City para sumamba at mag-alay sa Panginoong Diyos. Meaning, gano'n na lang kadaling lumapit sa Diyos
sa mga panong ito. Travel ka lang papuntang New Jerusalem, makikita mo na ang Diyos. At hindi rin mahirap ang travel dahil since glorified body na nga tayo, so walang kapagod-pagod makapunta doon kung ikaw ay manggagaling pa sa ibang panig ng New Earth, ano? At ang sabi, bukas maghapon ng pinto ng lungsod. So mayroong pa ring time or oras na nag-i-exist sa New Jerusalem. Kasi sabi, di ba, bukas maghapon. So meaning there's still time, may oras. Kasi yung salitang maghapon, oras yun eh. Di ba? Oras ang gumagalaw dun eh. So walang gabi, walang araw, walang buwan, pero may oras na gumagana. Ibang-iba talaga ito dito sa nakasanayan natin. Kaya talagang marami tayong tanong na pwedeng itanong, paano mangyayari kung ganito, paano mangyayari kung ganon. We have a lot of questions about the Holy City. Kasi nga, ibang-iba ang environment sa New Jerusalem at sa New Earth kumpara sa nakasanayan natin ngayon. Pero sabi ko nga, huwag muna nating problemahin yan. Ang problemahin natin is yung tayo ay makasama o makapasok sa city na yon. Dahil ang sabi ng Biblia sa Revelations 21:27, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So, yan po kailangan talaga na mapasama yung ating pangalan dun sa Lamb's Book of Life or sa aklat ng buhay para makapasok tayo dyan. Hindi makakapasok dyan ang sinungaling, ang karumal-dumal o sino man taong gumagawa ng masama. So I think hanggang dito na lang muna ang ating pagtalakay ngayon. Yung ating lesson ngayon ay tungkol sa itsura ng Holy City. So our next topic is ano naman ang buhay ng mga maliligtas na nakatira doon sa iba't ibang mga bansa sa labas ng Holy City. Meron ba silang pagkakaabalahan doon? Paano ba? Paano ba ang buhay? So yan ang topic natin sa susunod na episode ng ating Revelation series. Manatili lang po kayo na nakatutok dito sa ating channel, The Blessed Reader. At marami pa po kayong matututunan kung loloobin ng Diyos na ako'y pagkalooban pa niya ng buhay at kalakasan. So hanggang sa muli, God bless and to God be the glory.